my beloved Boss Mike Cervera. Si Vic Rodriguez naman, oo, alam niyo yon, yung wala nang matakbuhan. Hapit na hapit, kaya umiikot na sa ibang bansa. Alam niyo, ang intention naman yan eh. Hindi yung ginagawa nilang propaganda. Ang intention ni Vic Rodriguez, tatakbong senador. Ang aga-aga pa lang, nangangampanya na. Ginagamit yung propaganda nila para sa pangangampanya nila at pansarili nilang interes. Diba? Pero yung mga maliliit, ang utak na gamunggulang na hindi mauunawaan yan, abay hindi talaga. Hindi nila maunawaan ang iisipin nila, yung propaganda. Ay malaya niyong nagagawa yan at naipapahayag ang inyong salupin. Kami po sa Pilipinas, ang bansang pinakamamahal nating lahat, ay hindi po nakakaranas. Ay nako, Diyos ko, sinungaling kang notpa ka ha. Sinungaling oh. Hindi daw sila nakakaranas nang malayang nakakapahayag sila. Hindi ba pwede na wala lang may gustong sumama sa inyo dito sa Pilipinas? Kaya hindi nagwawagi. Oo, hindi nagwawagi yung mga prayer rally nyo kuno. Paring Vic, baka late ka na sa balita. Yung isang kasama mo, tumitiklop na. Sino yung Boss Mike? Di eto, di ba? Si Baste, tumiklop na. Late na yata si Vic Rodriguez, mag-isa na lang na lumalakad eh. Pasok. To peaceably assemble, yung aming pong right for freedom of expression ay sinisikil. Anong sinisikil, Vic Rodriguez? Di ba sa Liwasang Bonifacio, 1 linggo kayo doon? Ha? Hindi ko nga alam kung saan na nag-CCR yung mga kasama nyo doon eh. Ang aming pong karapatang magpahayag, ang payapang magtipon-tipon at tawagin ang atensyon ng pamahalaan ay hindi po namin nagagawa sapagkat kami po ay pinipigilan, kami ay pinagbabawalan. Parang batang nagsusumbong oh. Mga boss oh. Biruin mo, parang batang nagsusumbong doon sa New York. Tapos, mga walang niya kayo, anti-America kayo. Wala na itong mga ito. Anti-America na itong mga ito. Tapos doon sila nagsusumbong. Anti-America tapos pro-China pa. Tapos doon nagsusumbong sa Amerika. Ang kakapal ng mukha, grabing mura ni Digong sa US. Ano ba yan? Gradong karapatan na may garansya sa ating sarili sa ligang batas. Kaya ho yung mga mensahe nyo ngayon, nakakatuwa, yan din po ang ating mensahe sa Pilipinas na gustong ipahatid sa kasalukuyang administrasyon. Ako! Si Vic Rodriguez, oo, naku, Diyos ko po. Ulo talaga, matanglawin, Ang pamahalaan. Marahil, yung hindi po natin nagagawa sa Pilipinas, ay nagawa po natin sa Hong Kong kasama. Oy, nagawa daw sa Hong Kong eh. Kaya lang, Vic Rodriguez, ilan lang daw kayo doon. Langaw na langaw daw. Oo, sabi dito, yung mga taga Hong Kong natin na mga kaibigan, na mga kumparet mari namin, Ha? Vic Rodriguez, nilangaw daw kayo sa Hong Kong. Kaya daw wala kayong mga pinakitang video. Yung ating mga kababayang naninirahan, namirmihan, at OFWs doon, nagagawa po natin ngayon dito sa Estados Unidos. Aba, malaki ang pondo. Diba? Malaki talaga ang pondo nila. Sa Hong Kong lang ba sila pwedeng mag-rally kasi bawal sila mag-rally sa China?
Ako po. Pasok. Dito sa New York at ilang araw ho mula ngayon ay gagawin din natin kasama yung ating mga kababayan naman sa Japan. Oy, sa Japan! Ilang araw mula daw ngayon, mga kababayan. Mula ngayon. Ilang araw mula ngayon, nasa Japan sila. Nako, mga taga-Japan, asahan nyo na. Asahan nyo na. Biruin nyo, sabi ko sa inyo, nag-iikot itong mga ito Nag-iikot itong mga ito, ginagamit yung propaganda nila para mangampanya. Pasok. Pamahalaan, napakapalad po ninyo sapagkat dito ay malaya nyong nagagawa yan at naipapahayag ang inyong salupin. Yan na nga, ipapahayag nyo daw. Kinaku. Pagpunta yan dito sa Japan, hahabulin ko yan ng samurai. Kami po sa Pilipinas, ang bansang pinakamamahal nating lahat, ay hindi po nakakaranas ng right to peaceably assemble. Yung amin pong right for freedom of expression ay sinisikil. Ang amin pong karapatang magpahayag, ang payapang magtipon-tipon at tawagin ang atensyon ng pamahalaan ay hindi po namin nagagawa sapagkat kami po ay pinipigilan, kami ay pinagbabawalan sa isang sagradong karapatan. Sagradong karapatan na 1 linggo ho kaming nagrally sa Liwasang Bonifacio. Ang hindi ko lang ho lubos maisip kung bakit walang sumama sa aming kawal ng Pilipinas at mga kapulisan. Maging ang mga kababayan natin ay hindi rin po sumama sa amin sapagkat alam nila na kami ay nangangampanya lang. Ginagamit lang po namin ang propagandang si Marcos ay masama para makakuha ng atensyon para sa darating na halalan sa susunod na taon, kami po ay iboboto nyo. Sobra na yata na ang mga Pilipino sa Pilipinas ay matatalino na, hindi na nakaya naming utuin. Kaya po kami nandito sa New York. Baka sakali kayo'y mauto namin. Dumaan kami ng Hong Kong. Mukhang ganun din po ang nangyari. Mukhang na-impluwensya na rin ng katalinuhan ang mga taga Hong Kong. Kaya wala pong sumama sa amin. Ngayon, pagkatapos namin dito sa New York, magbabaka sakali po kami sa Japan na baka sakaling marami pa ring mga gamunggo ang utak doon. Umaasa po kami na sa mga taga-Japan na kayo ay sumuporta at maniwala sa amin. Diyos ko po, Wala. Malupit. Oo, malupit. Pagkatapos po namin sa Japan, at sana, pinapanalangin ko sa aming Panginoon na si Kibuloy at sa aming bagong Santo Duterte. Saan mang lupalop ng mundo kayo naroroon mga kaibigan, mangyari po lamang na manahimik po tayo at bigyang pugay ang ating mahal na Panginoong Kibuloy. Mga kababayan, makisama naman tayo sa kanilang panalangin. Thank you naman kasi Mayori. Konting katahimikan at mag-uumpisa na ang kanilang panalangin. Pasok. Saan mang lupalop ng mundo kayo naroroon mga kaibigan, mangyari po lamang na manahimik po tayo at bigyang pugay ang ating mahal na Panginoong Kibuloy at ang bagong Santo Duterte. Ayan po ang Panginoong Kibuloy, binabasbasan ang pinakabagong santo sa ibabaw ng Pilipinas. Nagtataka lang ako mga kaibigan, kung kaninong Diyos kaya sila nananalangin ngayon.
Kayo na lamang po mga kaibigan ang magsabi kung kanino ba talaga nagdadasal ang dalawang ito, ang Panginoong Kibuloy at ang kanyang bagong santo na si Santo Duterte. Purihin po ang Panginoong Kibuloy at ang bagong Santo Duterte. Amen! Kung sino man sa inyo dyan mga kaibigan ang may nararamdamang sakit ng katawan o mabigat na problema na matagal na ninyong dinaranas sa inyong buhay, lumapit lang po dito at babasbasan po kayo ng Panginoong Kibuloy sa pamamagitan ng espiritu ng halik at talsik at kayo ay gagaling. Purihin si Kibuloy at purihin ang bagong Santo Duterte. Amen. Paalaala lamang po mga kaibigan, yung mga kababaihan po ang mauuna. Ladies first muna mga kaibigan. Purihin si Kibuloy at ang bagong Santo Duterte. Purihin. Mababasbasan po kayo ng espiritu ng halik at espiritu ng talsik. Amen. Haleluya. Amen. Muli, ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagpapaalalang mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal natin lagi ang mga DDS na sana'y matauhan na sila. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.